Ang lihim na bulaklak. Isang tahimik na hapon sa bayan ng Santa Clarita, nagtipon sina Ana, Maria, Corazon, Marita at Inday sa lumang silid-aklatan ng paaralan. Habang naghahanap sila ng librong babasahin, napansin ni Ana ang isang makapal na aklat na natatakpan ng alikabok. May nakasulat sa pabalat, "Mga hiwaga ng hardin ng dalampasigan." Pagbukas nila sa unang pahina, biglang kumislap ang mga salita. Humihip ang malamig na hangin at bago pa sila makatakbo, hinihigop na sila papasok ng mismong libro. Sa isang iglap, nagising na sila sa liwasan malapit sa ilog dalampasigan. Isang parke na puno ng mga puno at harding may iba't ibang klase ng mga bulaklak. Ang paligid ay mukhang buhay na larawan, mas maliwanag, mas mabango at mas makulay. "Teka, nasa loob ba tayo ng libro?" Bulaslas ni Corazon, lutang pa sa gulat. Dahil tila ligtas ang paligid, naglaro muna sila ng patintero at tumbang preso. Tumatawa sila habang lumilipad ang mga paro-paro sa paligid. Pagod ngunit masaya na upo sa ilalim ng malaking puno. Habang nagpapahinga, napansin ni Ana ang isang kakaibang bulaklak na nakasilip sa pagitan ng mga dahon. Kulay asul, kumikislap at parang may gintong liwanag sa loob. "Grabe, ang ganda!" bulalas niya. "Parang bulaklak ng diwata." Lumapit si Maria. "Iuwi natin. Ipakita natin kay Mama. Siguradong espesyal to." Pero agad na nag-alala si Inday. "Teka lang, baka hindi dapat kunin. Pag-aari ito ng harding." Sumang-ayon si Marita. "Tama, may buhay ang bulaklak. Bawal kumuha ng hindi atin." Ngunit si Corazon ay laging mapangahas at gusto kunin ang bulaklak. "Isang bulaklak lang naman," sabi niya. Nagkatinginan ang lima. Sa huli, dahil sa curiosity at saya, marahan nilang kinuha ang bulaklak at dinala sa ilalim ng punong akasya habang nagpatuloy sa paglalaro. Ngunit makalipas ang ilang minuto, napansin ni Marita, "Uy, bakit nalalanta ang bulaklak?" Mula matingkad na asul, naging maputla ito. Napayuko si Inday. "Kasi hindi natin dapat to kinuha," sabi ni Inday. Tahimik silang umuwi sa maliit na kubong nakita nila sa loob ng mahiwagang mundo, puno ng panghihinayang at pagsisisi. Kinabukasan, maaga silang nagkita ulit at naglakad pabalik sa hardin. Pagdating nila, nadatnan nila ang isang matandang tagapag-alaga. Nakasuot ng berdeng balabal, may tungkod at may matang mabait ngunit malalim. "May nawala akong bulaklak kahapon," malumanay niyang sinabi. Napalunok ang lima habang si Ana kinakabahan. "Mang Matias, kami po ang kumuha. Hindi po kami nagpaalam. Pasensya na po." Nagulat si Mang Matias ngunit hindi ito nagalit. "Mga bata, ang bulaklak ay tutubo ulit pero ang katapatan, yan ang mas mahalaga." Isa-isang humingi ng tawad ang mga magkaibigan. Ngunit ngumiti ang matanda at kinuha ang isang maliit na punla na puno ng mga bulaklak. Sabi niya, "Kung nais niyong mag-alaga, ito ang ibibigay ko. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi pagkuha ng palihim, kundi pag-aalaga ng tapat." Ang lihim na bulaklak.